Ito, maging sa lahat ng mga nakadalo at sa lahat po ng maka-online. Ano po? Tayo po ay aawit. Dumato po tayo sa takdang oras ng ating panambahan. Awitin po natin ang Rescue the Perishing. Awitin po natin ito na merong panalangin sa ating puso na ngayon po ay gumamit ang Diyos ng mga tao para maligtas po ang mga iba. Awitin natin ang Rescue the Perishing. Everyone sing with us. Rescue the perishing, care for the dying, snatch them in pity from sin and the grave. With the erring one, lift up the fallen, tell them of Jesus the mighty to save. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Though they are slighting him, still he is waiting, waiting the penitent child to receive. Plead with him earnestly, plead with him gently, he will forgive if they only believe. Come on, rescue the perishing, care let's for the pray for those dying, perishing Jesus is souls. Amen. merciful, Jesus will save. Down in the human heart, crushed by the tempter, feelings lie buried that grace can restore. Touched by a loving heart, wakened by kindness, chords that are broken will vibrate once more. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful, Jesus will save. Yes, habang ang mga tao po ay nananatili na may pagkakataong sa Diyos, awa ng Diyos, Jesus is merciful. Kaya tayo hahayo because of the mercy of God. Again, on the next stanza, rescue the perishing, duty demanding, strength for the labor the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them, tell the poor wanderer a Savior has died. Rescue the perishing, care for the dying, Jesus is merciful. Jesus will save. Amen. The second Amen. song, The Banner of the Cross. Amen. Itong ating iwawagayway, itataas at itatanyag. Everyone, There's a royal banner given for display to the soldiers of the King. As the sunshine fair, we lift it up today, while as ransom once we sing. Marching on, keep marching. For Christ count everything but loss, and to crown Him King, toil and sing, knit the banner of the cross. Though the foe may rage and gather us a flood, let the standard be displayed, and beneath its fold the soldiers of the Lord, for the truth be not dismayed. Marching on, Marching on, marching on, marching on. for Christ count everything but loss, and to crown Him King. Yes, crown Him King. Sing, knit the banner of the cross. Overland, Overland and sea, wherever man may dwell, make the glorious tidings known of the crimson banner. Now the story tell, while the Lord shall claim His own. Marching on, marching on, marching on and on. for Christ count everything but loss, and to crown Him King, toil and sing, lift the banner of the cross. When the glory dawns, this growing very near, it is hastening day by day. Yes, palapit ng Before palapit. our King Amen. shall disappear, and the cross the world shall mananaig spread. ang krus
keep marching. Amen. For Christ count everything but loss, and to crown him King, toil and sing, lift the banner of the cross. Amen. Wonderful. He hideth my soul. Merong kublihan ang ating mga kaluluwa. At yan ay ang ating Panginoon. Wonderful Savior. A wonderful Savior is Jesus my Lord. A wonderful Savior. Amen. To Magandang me. masabi, Jesus is my Lord. Amen. He hideth my soul in the cleft of the rock, where rivers of pleasure I see. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. A wonderful Savior is Jesus my Lord. Yes. He Thank you, Lord. He taketh my burden away. He holdeth me up. He holdeth me up, and I shall Thank you, not Lord. be Yes. moved. He giveth me strength as my day. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. With numberless blessings, each moment He crowns, and filled with His fullness divine. Yes, I will sing in my rapture. I Wow. sing in my rapture, oh glory to God, for such a Redeemer as mine. All together now, He hideth my soul. He hideth my soul in the cleft of the rock, that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love, and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Alam niyo po, nakakatuwa, nakikita ko yung ibang mga babies, nasa likod. Maganda yung mga babies na bata pa. Nadidinig nila yung mga awitin, Hindi man natin naintindihan yung kanilang kalagayan, pero meron po yung epekto sa mga sanggol, Amen. Sa awitin pa po natin, when clothed in His brightness, transported I rise. When clothed in His brightness, transported I rise, to meet Him in clouds of the sky. His perfect salvation, His wonderful
wonderful love. I shout with a millions In heaven, yes, He hideth my soul. He hideth my soul in the cleft of the rock that shadows a dry, thirsty land. He hideth my life in the depths of His love and covers me there with His hand, and covers me there with His hand. Amen. Amen. All the people say amen. Amen. Amen, amen. Heaven is sunlight. Yes. Amen. Habang tayo nabubuhay sa lupa, lumalakad tayong meron tayong liwanag galing po sa anak ng Diyos. Amen. Amen. Sunlight, S-O-N, ha? Amen. Liwanag na bigay ng anak ng Diyos. Everyone, sing with us. Walking in sunlight, all of my journey, over the mountains, through the deep vale. Jesus has said, I'll never forsake thee. Wow. Promise divine What a that sunlight never can to walk. fail. Amen. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. Shadows around me. Shadows around me, shadows above me, never conceal my Savior and guide. He is the light, in Him is no darkness. Ever I'm walking close to His side. Yes. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. In the bright sunlight, ever rejoicing, pressing my way to mansions above, singing His praises. Yes. Loudly Keep and singing the walking, praises of the walking Lord. in sunlight, sunlight of love. Heavenly sunlight, flooding my soul with glory divine. Hallelujah, I am rejoicing, singing His praises. Jesus is mine. Talaga bagang sa atin si Kristo? Say amen? Amen. Jesus is mine. Wow. Ama naming Diyos, salamat po ng marami. Ang angkin na ito ay hindi po dahil lamang ng aming sarili na nasumpungan ng aming pananaliksik o karunungan, kundi dahil ng inyong kabutihan, kagandahang loob, pagmamahal, habag, at awa, Panginoon, na kami ay sagipin, tagpuin sa mababa naming kalagayan mula sa langit, ikaw ay nanaog para kami ay iligtas at tubusin sa aming mga pagkakasala. Maraming salamat po, Panginoon, dahil ang ginawa mong ito ay wala pong katulad sa aming buhay. Pangyayari na himala ng pag-ibig at ng habag ng Diyos. Maraming salamat po sa inyo, Panginoon, dahil ang buhay na ito hindi namin alam nung una. Wala po kaming kinalaman sa mga bagay ng langit. Kami po'y pawang mga taong makalupa, makalaman, makasanlibutan, makasalanan, marurupok, Panginoon. Madilim ang aming nilalandas. Ang aming puso ay puno ng karumihan. Ang aming isip ay ligaw na ligaw. At dadalhin kami ng aming mga paa sa mga bagay na hindi mo kinalulugdan. Ngunit salamat po, ang aming mga kapalaluan ay inyo pong pinawi at ipinakita niyo po na kung kami ay titingin sa iyo, makikita namin ang aming sariling mga kakapusan at karumihan.
Sa gayon po, tanging pasalamat ang aming iniaalay po sa inyo. Narito po kami na nagkakaisa at sama-sama na pinupuri ka, Panginoon. Hindi maliit na bagay na kami po'y narito ngayong gabi sapagkat ang kadakilaan ng pagkakatipon ay hindi dahil kami ay marami o kakaunti o mayayaman. Ang kadakilaan ng pagkakatipon ay ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Kaya maraming salamat po, O Diyos. We rejoice as if we are in heaven because you promised us that your presence is with us where there are 2 or 3 gathered in your name. Thank you, Lord, for this wonderful truth. Thank you for your word. Thank you for the Holy Spirit in us and leading us and empowering us. Thank you, Lord, for using your people to share the truth of the gospel sa mga tao po na nangangailangan. At patuloy niyo po kaming gamitin, O Diyos. Nasumpungan namin na ibang galak ang mayroon sa mga nakapag-aakay ng kaluluwa. Ibang galak ang mayroong taglay kapag kami nakatutupad ng iyong kalooban sa amin at nagtatagumpay kami sa mga tukso ng buhay na ito. Merong kakaibang kaligayahan, O Diyos, kapag kami naliliwanagan sa iyong salita. May kakaibang kaligayahan na ibinibigay mo sa aming puso kapag kami nakakatulong sa aming kapwa. Kaya maraming salamat po, O Diyos. Pero sa lahat ng kaligayahang ito, isa lamang ang aming pinatutungkulang pasasalamatan na may gawa nito sa aming buhay. Ikaw, Panginoon. Maraming salamat po sa inyo. Muli, i-bless niyo po ang inyong mga anak na ito, O Diyos. Dalhin niyo po ang inyong mga anak kapag gabi ng Wednesday. Loobin niyo po na magkaroon sila ng biyaya, galak, pagkakataon, na kung loloobin mo, Panginoon, maiiwan nila yung kanilang gawain o bakante sila o meron silang opportunity, maliban na lang po sa mga taong talagang hindi nila kayang iwanan, hindi pwedeng iwanan, kailangan po sila. Maaring iba ay nagbabantay ng may karamdaman, maaring ang iba ay nasa panunungkulan sa aming bayan na kinakailangan po ng ganong pagtayo. Kaya salamat po ng marami sa pagganap ng iba't iba at ang gawain mo ay sumusulong. Pasaganain niyo po kami at payamanin po ang aming mabubuting gawa para naman ay ikaw nagsabi sa amin na ang mabuti naming mga gawa ay susunod sa amin. Inaalala po namin ang mga may karamdaman, pagalingin mo po sila ng mga kapatid po namin, ang mga may mga kapighatian pa o nag-i-struggle pa sa mga nagdaan nilang kalumbayan sa buhay. Aaliwin mo po sila. Ang mga nawawala ng pag-asa, kung mayroon po, ay alisin ang tingin sa suliranin at tumingin sa tagapagligtas. At kung kami po ay mga kapos sa maraming bagay, ito man ay material, karunungan at kaunawaan, ikaw na po ang magpuno. At bigyan niyo po kami ng lahat ng kagaya ng sinabi mo, give us our daily bread. Pagpalain po, Panginoon, ang aming mga kapatid na nagsisikap sa kabuhayan, sa pamumuhay, sa paglilingkod, sa pag-aakay ng kaluluwa, sa pagtataguyod ng pamilya. Pagpalain niyo po ang mga inaalala namin, ang mga naghahangad na magkaroon ng anak, na wala pang anak. Bigyan niyo po sila ng kanilang anak ngayong taong ito. At yung mga nagdadalang tao ay maging ligtas po sa kanilang pagluluwal, pagdadalang tao hanggang sa mailuwal po ang malulusog na bata. Salamat po sa mga bagong panganak at mga sanggol na dinadala mo na dito po naglalakihan at nakikita namin sila na nahihirati sila na mapakinggan nila ang mga makalangit na awitin. Salamat sa mga magulang na nakikita nila ang ganong kahalagahan at handa nilang balikatin ang kanilang responsibilidad na palakihin sa kandili ng iyong salita ang kanilang mga anak. Salamat po sa aming mga seniors na kahit po sa ganitong gabi, sila po ay naririto. At sa mga nanay at mga tatay na galing pa sa mga kanilang trabaho, sa kapaguran nila, kaaliwan nila at kapahingahan ay ang panambahan at magpuri sa iyo. Salamat po sa mga nangaglilingkod, gumaganap para magawa po namin ang mga gawain ito ng paglilingkod. Kaya binabalik po namin sa inyo ang papuri at pasalamat. Dinadalangin namin ang kasalukuyang conference po sa SMX, sa MOA. Pagpalaan niyo po ang lahat ng mga nakikinig, mangusap ka lagi at baguhin niyo po ang kanilang mga buhay palapit lalo sa inyo. Hiling namin ang lahat ng ito na nagpapasalamat at dalangin sa pangalan po lamang ng aming Panginoong Hesus. And all the people say aloud, Amen. 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 Maraming salamat po. Magbabasa po tayo ng ating Bible sa Genesis chapter 29. Hilingin natin. Saan yung aking dalawang kasama? Sino yung ating kapartner? Sina?
Brother Crispin, apo, hali po tayo. Pangungunahan tayo ng ating mga kapatid sa pagbabasa. Genesis 29. Ha? Kung hindi ako nagkakamali, baka ito mga nasa 60% na ng Genesis, Book of Genesis. 60% na. Only 40% left. Halos, ha? Kasi 50 chapters yan eh. Okay, narito po ang ating mga kapatid. Sama-sama nating basahin ang salita ng Diyos. Magandang gabi sa inyong lahat. Basahin natin ang salita ng Diyos. Book of Genesis chapter 29 verse 1 and 35. Sabay-sabay po tayo sa huling talata. Nang magkagayoy, nagpatuloy si Jacob ng kaniyang paglalakbay at napasalupain ng mga anak ng silanganan. At siya ay tumingin at nakakita ng isang balon sa parang, at narito, may 3 kawan ng mga tupa na nagpapahinga sa tabi roon, sapagkat sa balong yaon, pinaiinom ang mga kawan, ang mga batong nasa ibabaw ng labi ng balon ay malaki. At doon nagkakatipon ang lahat ng kawan at kanilang iginugulong ang batong nasa ibabaw ng labi ng balon at pinaiinom ang mga tupa at muling inilalagay ang bato sa ibabaw ng labi ng balon sa dakong niyaon. At sinabi sa kanila ni Jacob, mga kapatid ko, taga saan kayo? At kanilang sinabi, taga Haran kami. At sinabi niya sa kanila, nakikilala ba ninyo si Laban na anak ni Nacor? At kanilang sinabi, nakikilala namin siya. At sinabi niya sa kanila, siya ba'y mabuti? At kanilang sinabi, siya'y mabuti. At narito si Raquel, na kaniyang anak ay dumarating na dala ang mga tupa. At sinabi niya, narito, maaga pa, ni hindi oras tipunin ang mga hayop. Painumin ninyo ang mga tupa at inyo silang pasabsabin. At kanilang sinabi, hindi namin magagawa hanggang sa magkatipon ang lahat ng mga kawan at igugulong ang mga bato mula sa labi ng balon, gayon mga nga aming pinaiinom ang mga tupa. Samantalang nakikipag-usap pa siya sa kanila, ay dumating si Raquel na dala ang mga tupa ng kanyang ama, sapagkat siya ang nag-aalaga ng mga iyon. At nangyari nang makita ni Jacob si Raquel na anak ni Laban, na kapatid ng kanyang ina, at mga tupa na Laban, kapatid ng kanyang ina, na lumapit si Jacob at iginulong ang bato mula sa labi ng balon, at pinainom ang mga kawan ni Laban, na kapatid ng kanyang ina. At hinagkan ni Jacob si Raquel at humiyaw ng malakas at umiyak. At kay Raquel ay sinaysay ni Jacob na siya'y kapatid ni Laban, na kanyang ama at anak ni Rebeka, at siya'y tumakbo at isinaysay sa kanyang ama. At nangyari, nang marinig ni Laban ang mga balita tungkol kay Jacob, na anak ng kanyang kapatid, ay tumakbo siya na kanyang sinalubong at kanyang niyakap at kanyang hinagkan at kanyang dinala sa kanyang bahay at isinaysay ni Jacob kay Laban ang lahat ng mga bagay na ito. At sinabi sa kanya ni Laban, tunay na ikaw ay aking buto, aking laman, at dumuon sa kaniyang 1 buwan. At sinabi ni Laban kay Jacob, sapagkat ikaw ay aking kapatid, ay nararapat ka bang maglingkod sa akin ng walang bayad? Sabihin mo sa akin kung ano ang magiging kaupahan mo. At may 2 anak na babae si Laban. Ang pangalan ng panganay ay Leah, at ang pangalan ng bunso ay Raquel. At ang mga mata ni Leah ay mapupungay, datapwat si Raquel ay maganda at kahali-halina. At sininta ni Jacob si Raquel, at kanyang sinabi, paglilingkuran kitang 7 taon dahil kay Raquel na iyong anak na bunso. At sinabi ni Laban, magaling ang ibigay ko sa iyo, siya sa iyo, kaysa ibigay ko sa iba, matira ka sa akin. At naglingkod si Jacob dahil kay Raquel na 7 taong, at kanyang naging parang ilaw, araw, dahil sa pag-ibig na taglay niya sa kanya. At sinabi ni Jacob kay Laban, ibigay mo sa akin ang aking asawa.
sapagkat naganap na ang aking mga araw upang ako'y sumiping sa Kanya. At pinisan ni Laban ang lahat ng mga tao roon at siya ay gumawa ng isang piging. At nangyari ng kinagabihan na kaniyang kinuha si Leah, na kanyang anak at dinala niya kay Jacob, at siya ay sumiping sa kanya. At sa kanyang anak na kay Leah ay ibinigay na pinakaalilang babae ang kaniyang alilang si Zelpa. At nangyari na sa kinaumagahan, narito si Leah, at kaniyang sinabi kay Laban, ang itong ginawa mo sa akin, hindi ba kita pinaglingkuran dahil kay Raquel? Bakit mo nga ako dinaya? At sinabi ni Laban, hindi ginagawa ang ganyan dito sa aming dako, na ibinibigay ang bunso, bago ang panganay. Tapusin mo ang kaniyang sanglinggo, at ibibigay rin naman namin sa iyo ang isa, dahil sa paglilingkod na gagawin mong 7 taon pa sa akin. At gayon ang ginawa ni Jacob, at tinapos niya ang sanglinggong nito, at ibinigay ni Laban sa kanya si Raquel, na kanyang anak na maging asawa niya. At sa kanyang anak na kay Raquel ay ibinigay ni Laban na pinakaalilang babae ang kanyang alilang si Bilha. At sumiping din naman si Jacob kay Raquel, at sa kanya namang inibig si Raquel nang higit kay Leah, at naglingkod siya kay Laban na 7 taon pa. At nakita ng Panginoon na si Leah ay kinapupuutan niya, at binuksan ang kanyang bahay bata, datapot si Raquel ay baog. At naglihi si Leah at nanganak ng isang lalaki, at tinawag niya na kanyang pangalan na Ruben, sapagkat kanyang sinabi, sapagkat nilingap ng Panginoon ang aking kapighatian, dahil sa ngayoy mamahalin ako ng aking asawa. At naglihi uli at nanganak ng isang lalaki, at nagsabi, sapagkat narinig ng Panginoon na ako'y kinapupuutan, ay ibinigay rin naman sa akin ito, at pinanganlan niyang Simeon. At naglihi uli at nanganak ng isang lalaki, at nagsabi, ngayoy masasama na sa akin ang aking asawa, sapagkat nagkaanak ako sa kaniya ng 3 lalaki, kaya't pinangalanan niyang Levi. Sabay-sabay po tayo. At muling naglihi at nanganak ng isang lalaki, at nagsabi, ngayoy aking pupurihin ang Panginoon, kaya't pinangalan ng Huda at hindi na nanganak. Maraming salamat sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Maaaring makaupo na po tayo. I've been there in the lowest of times. I've had questions in my mind. I've been scared, but I know that I have a Savior who knows right where I am and hears my prayer. In the midst of all the problems and burdens of this life, I will call upon the one who can get me through the night. Lord, hold my hand in the middle of my storm. When I'm sinking down, Lord, help me to stand. When the waves are crashing around, when I keep my eyes on you, 'cause Lord, you're the only one who can help me get through the middle of my storm.
I didn't see the plans you had for me, but I know that I can trust in the one who's working all things for my good. Though I may not know the answer till I reach the other side, I will keep my eyes on Jesus till my faith becomes sight. Lord, hold my hand in the middle of my storm when I'm sinking down. Lord, help me to stand when the waves are crashing round, when I keep my eyes on you. 'Cause Lord, you're the only one who can help me get through the middle of my storm. Lord, you're greater than my problems, greater than my fears. You are greater than my weakness, greater than my tears. You will never let me down, and you are here with me right now. Lord, hold my hand in the middle of my storm when I'm sinking down. Lord, help me to stand when the waves are crashing round, when I keep my eyes on you. 'Cause Lord, you're the only one who can help me get through. You are the only one who can help me get through the middle of my storm. The middle of my storm. The middle of my storm. Amen. All the people say amen? Wow, amen. Pagka nasa gitna tayo ng bagyo, no? Buti naturuan ka ng lolo mo, ah. Na-train ka ng iyong lolo, ah. Amen. Praise the Lord. Alam niyo, maganda yung mga kabataang bata pa, talagang ang inaawitan, pinatutungkulan ay ang Panginoon. Ano? Amen? Well, salamat po sa Panginoon. Marami pa pong mga kabataan at ngayon maraming mga kabataan nasa MOA. At dalangin natin na lalong gamitin ng Panginoon ng mga ganyang pangangaral, hindi lamang sa MOA kasi once every 2 years lang yan. Pero talagang mahalagang gamit yung palagiang nangyayari sa mga simbahan at palagian at araw-araw na nangyayari sa bawat tahanan. Yan yung mga parang hindi napapansin ng mga tao na yung continuous practice at habit na gawin ng tama. Well, basahin po natin ang Revelation chapter 22. Tayo po'y tumayong lahat. Basahin natin ang verses 11 and 12. Verses 11 and 12. Tayo po ay nasa last days. At napakarami pa nang hindi pa nakakapakinig ng salita ng Diyos. Hindi pa kilala si Kristo at marami pa rin po ang nananambahan sa maling sasambahin. At habang nagsisikap ang sanlibutang ito na mangibabaw at sila ang maghari, nagiging lalong pahirap ng pahirap sa mga mananampalataya na nabubuhay para kay Kristo. Basahin po natin Revelation chapter 22 verses 11 and 12. Alright, kung nariyan na po, say amen. Basahin po natin ng sama-sama. Ready? Begin. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. And he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. Verse 12. And behold, I come quickly, and my reward is with me, to give every man according as his works shall be. Encouraging the churches in the last days.
napakahalaga po na alam ng mga simbahan ang magaganap sa buong daigdig para hindi po tayo nagugulat at alam natin yung trend, yung sinasabi nilang trending, yung nagba-viral sa mundo. Ano ba yung nagiging viral? Nagpapasalamat po tayo, may salita ng Diyos na nagbibigay sa atin para itong bintana na nakikita natin, pinanonood natin na ang nangyayaring ito sa mundo ay nakatalaga na sa salita ng Diyos. Nakasulat na, sinabi na ng Diyos. Tayo po'y mananalangin na maraming Diyos, kami po'y pangunahan mo at patnubayan sa kaunting panahon ng aming pag-aaral. Ito po'y magsilbing kasigasigan lalo sa amin, lalong pagpapakatibay, lalong pagtingin sa hinaharap na may pagkaunawa at sa kasalukuyan na nagaganap upang sa gayon hindi kami masindak. Bagamat gaya ng sinabi sa aklat ng mga awit, Kapitulo 18, the floods of ungodly men made me afraid. Pangunahan niyo po kami. May dalang kababalaghan o mga kabigatan ang mga panahon, ngunit sa inyong mga anak ay pagpapakita lamang na you are in control. Salamat po ng marami. Kaya ikaw ang aming kaaliwan, purihin ka, i-bless you po inyong mga anak, dalangin namin ito sa pangalan lamang namin Panginoong Jesus. Amen. 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 Makakaupo na po tayo. Dalawang grupo ng tao dito, no? Dalawang grupo ng tao. Minsan iniisip ko, ano ba yung mga area ng buhay natin na dapat nating, at least meron tayong hindi natin nakakaligtaan, yung bang paalala sa atin. Mga, kumbaga parang summary na para matandaan natin yung mga bagay na huwag nating makalimutang mahalaga na kailangan sa gawain ng Diyos at kailangan din sa pagpapaunlad ng ating sarili. Now, meron po akong sinare sa inyo, yung Feed Me. Ito po'y acronym, pinaikli na acronym, mga letra na may kahulugan o paalala na salita. Yung Feed Me, F-E-E-D-M-E, Feed Me. Ay ibig sabihin, ito po'y mga bahagi ng buhay ng ating pananampalataya at paglilingkod na pamumuhay Kristiyano na dapat nating pakainin, dapat nating palakasin, dapat nating alagaan. Yun po yung sabihin ng feed me. Di ba? Pagka pinakakain mo ang halaman ng mga pataba, sumisigla ang mga halaman. Pagka pinakakain mo ang mga alaga mong hayop ng maayos, nagiging malulusog, malalakas, masisigla. Kaya ito pong feed me, ito naman po ay paalala na huwag nating kalimutang pakainin, alagaan, palakasin, umalam, magdagdag ng kaalaman. No? Pakainin natin ng kaalaman, pakainin natin ng sigla, pakainin natin ng liwanag, pakainin natin ng, ganon, ng pagbubunga. Okay, una, yung feed me, F-E-E-D-M-E, family and friends. Palakasin natin. Pagtibayin natin, huwag nating kalimutan yung ating family. Marami tayong gagawin, pero isa na huwag nating kakalimutan, family and friends. Kailangan din natin ang ating pamilya, kailangan din natin ang ating mga kaibigan. Kaya maging friendly po tayo. Be friendly. And love our family and be a testimony to our families. Kung hindi natin, kung kayo iisa pa lang na mananampalataya sa inyong pamilya, be a light in your family. At nagsusunod-sunod po yan. Pag kami naninindigang isa at nabubuhay ng tapat sa isa sa pamilya, yung pong isang yun nagiging daan para maligtas ang buong pamilya. Nagiging daan po yon. At marami pong ganyan ang istorya sa atin. Hindi naman nagsimula na lahat tayo isang pamilya agad. Sino sa inyo yung naligtas ang inyong mga mahal sa buhay na may isa lang muna ang naligtas sa inyo? Sa karanasan niyo, pakitaas nga kamay. Meron? Ayan. So, meron. Yung isa lang muna na may isang naligtas tapos nagsunod-sunod na. Ayan. Halos ganon, Halos lahat ganon. So, feed me, family and friends. So, paalala lang po ito mga kapatid. Ano yung mga area ng buhay natin na huwag nating kalimutang mahalin, ipanalangin, palakasin. Yung area ng pagpapamilya,
Kung kayo mga anak, miyembro kayo ng pamilya, tumulong kayo sa ikasasaya, ikasisigla, ipagkakaisa ng inyong pamilya, huwag kayong maging malayo, huwag kayong mapaglihim, huwag kayong maging madaya sa inyong pamilya. Love your family and your friends. Pumili kayo ng tamang kaibigan, pagtibayin nyo, mag-ipon kayo ng magaganda, mabubuting kaibigan, mga godly na mga kaibigan. Nadadalhin kayo sa pataas na uri ng buhay, hindi yung mga kaibigan na hihilahin kayo pababa. At hihilahin kayo palihis sa landas ng kaluguran ng Diyos. Huwag yung ganung mga kaibigan. Pili kayo ng mga kaibigan and love your friends and be a witness to your friends. Just don't have more friends. Be a witness to your friends. And letter E, evangelism. Kinakailangan po natin, especially ngayong taong ito, kung nagdaan na po, hindi na natin mababalikan. We have another year, 2003. Gusto nating makapag-akay ng mga kaluluwa. This is about training and fruit bearing. Kinakailangan po, i-improve natin ang ating sarili, huwag nating kaligtaan. Masaya ka nga sa pamilya, masaya ka sa kaibigan, hindi mo naman nakakay sa ang mga kaluluwa ng kapamilya at saka mga kaibigan, at saka kapwa. Kaya lakipan natin ng sigasig ng pag-aakay ng kaluluwa, evangelism. At yun po ang gagawin natin sa mahal ka ng Diyos. At yun man po ang ginagawa natin sa ating mga Bible studies, mga ministries, Bible schools, lahat ng yan. Academy, Sunday school, lahat ng gagawin natin, nakakonekta po yan sa ikaliligtas ng iba. Pati yung pamumuhay natin, pati paghahanap buhay natin. So, number 1, F, family and friends. Letter E, evangelism. Huwag nating kalimutang pabayaang manghina, sikapin nating lumakas. Tayo mismo, ibig sabihin, tayo mismo sa ating sarili, hindi po yan pangsimbahan ha. Bawat isa. Ako, may responsibility sa aking family, may responsibility sa aking mga kaibigan. Magparami ako ng mga kaibigan at maging patotoo ako sa aking mga kaibigan. Pangalawa, ako sa aking sarili. Matuto ako, magsanay ako, mag-improve ako, palakasin ko ang sarili ko, pakainin ko yung kakayanan ng aking pag-aakay ng kaluluwa, evangelism o pangangaral ng ebanghelyo. Yon. It's either magdalo ka ng training, sa mga Facebook nakikita ko marami, gusto mong mag-assistant, virtual assistant, meron training. Gusto mong magkaroon ng real estate business, may training. Training. Siyempre, kung gusto mong palakasin mo yung sarili mo doon, i-avail mo yung training na yon. Ikaw mismo, ikaw ang naghahanap, ikaw ang nagsisikap. Ganun po yan. Well, minsan, ang dami po niyan na ganyan, evangelism. Palakasin niyo yung sarili ninyo. Kanya-kanya po. Kung yung exercise, pwede lamang i-proxy. Pwede natin gawin. Pwedeng gawin ng iba para sa atin. Bumayad tayo sa iba. Ikaw mag-exercise para sa akin, pero sa akin ang healthy muscle, healthy body. Hindi ganun Kanya-kanya talaga yung exercise Kanya-kanyang dampot ng papasanin. So, ganun din po ang evangelism. Kanya-kanyang hanap ng improvement ng sarili natin, pag-aralan natin. Dapat tayo, bawat miyembro ng simbahan, ay marunong mag-evangelize, marunong mag-share ng gospel. Ano ba yung susunod? Paano ba? Ano bang talata? Saan bang aklat yan? Paano ko ba sisimulan ang usapan? Ganyan. Sanayin yung sarili nyo. So, wag nating pabayaan yung kung weak ka sa pamilya, palakasin. Kung weak ka sa pakikipagkaibigan, mahiyain ka, palakasin mo yan. Kung weak ka sa evangelism, palakasin natin yan. Feed me. Then, entrepreneurship. Second E, entrepreneurship. Ito po yung sinasabi natin na mga pagninegosyo, paghahanap buhay. Hindi ka aasa sa 8 hours job. Sapagkat hindi po sapat yun para paunlarin mo ang sarili mo. Sapat lang yun para tugunan mo yung pangangailangan mo. Pero hindi po yan sapat para maging malaya ka, masagana kang makapagkaloob. Kasi po, fix yun Fix. Pero pagka may business ka, may sarili kang negosyong pinalalago mo at pwede pang lumago, lumalaki ng lumalaki yun. Kaya kinakailangan po, wag nating pabayaan yung kaisipan na paano kaya ako makapagsisimula ng extra income, extra pagkakakitaan, extra. Bakit kailangan ng extra? Para lumaki yung aking tinatanggap at hindi lamang tayo hindi na nangungutang ng ating kakainin, ng pambayad natin sa kuryente, tayo pa ang nagbibigay ng sagana na hindi ka nag-aalala kung magkano pa yung natitira kasi sige lang ang dating, mayroong mga dumarating. So kinakailangan natin entrepreneurship. Iba yung nagtatrabaho ng 20, 25 years, na yun ang sweldo mo, pakunti-kaunti ng increase na ganyan.
Iba naman yung, so after 25 years, pag nag-retire ka, tsaka pa makukuha yung pera mo. Pero iba po yung 25 years, pinalalaki mo yung negosyo mo. Iba po yun, mas matindi yun. So yun ang palakasin natin. Ha? Mag-isip kayo ng wag lang mag-aral para magtrabaho, mag-isip kayong mag-aral para makapagtayo kayo ng sarili ninyo. At bawat isa po sa atin mag-isip ng ganon. Letter D, discipleship. Kinakailangan po mag-aral ako ng salita ng Diyos. Kinakailangan sabi nga, you've learned my doctrine, you've learned my life, you've learned my suffering. Ha? Natutunan mo yung aking buhay. Sabi niya kay Timoteo, natutunan mo ang aking mga aral at natutunan mo pati ang aking mga pagtitiis. Discipleship. Kaya hindi gumigip up pagka natuto. Na pag sinabi nating discipleship, di ba magkakaiba yung mentoring at saka discipleship. Pagka sinabi nating mentoring, negosyante ka, tuturuan kita na maging kagaya kita. Successful akong businessman, ime-mentor kita one-on-one. May-mentor kita step by step. Hindi kita pababayaan. Kung ano yung mga tanong mo, sasagutin ko anytime. Tumawag ka, huwag kang mag-alala, ime-mentor kita. Hindi kita pababayaan, uunlad ka, magiging kagaya kita. Well, that is mentoring. Pero pag pinag-usapan natin discipleship, tuturuan kita, aakayin kita para maging kagaya ka ni Kristo na siyang sinusunod ko at hinahangad kong maging katulad din niya. Yan ang discipleship. Itinuturo mo ang tao kay Kristo. Ha? Kaya we need both mentoring and discipleship. Pero different po yan, mentoring and discipleship. So when we disciple them, we like them to, sabi nga, go and make disciples. At yung discipleship na tinuturo ng ating Panginoon ay ituro nyo sa kanila na gawin nila lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo para maging katulad ni Kristo. Then letter M, mission. So palakasin natin yung discipleship, pagiging disciple natin, pagiging learner, pagiging follower kay Kristo. And then mission, going and planting churches, missions. Hindi lamang evangelism, ang evangelism, we share the gospel, we preach the gospel, pero itong mission, we start works to plant churches. Kasi iba ang may church, iba yung mission, iba yung nangangaral lang ng kaligtasan. Pag naligtasan mo dadalhin, paano sila lalago? Paano sila tuturuan ng gawain ng Diyos para gumanap ng gawain ng Diyos? Through the church. Kaya nariyan ang paglilingkod sa church, nariyan ang fellowship sa church. Kaya missions, at ang nasa isip, plant more churches. At yun po ang ating desire. Makapagtanim, makapagtayo, makapagsimula ng panibagong mga simbahan. Maparami natin ang maparami ang mga simbahang magiging bunga ng Christ Baptist Church. And then letter E, energy. We need energy. Kinakailangan palakasin natin yung ating missions, pero palakasin din natin yung ating energy. Pagka walang energy, down. Pag walang energy, patay itong madilim tayo dito pag walang electrical energy. So ang pinag-uusapan natin dito, energy, isa physical energy. Kinakailangan po maalagaan natin yung ating mga kalusugan, mga kapatid. Lahat tayo pinapaalalahanan, palakasin natin sa area na baka makapagpabaya tayo. And then spiritual energy. Kinakailangan natin ng feeling, empowering, leading ng Holy Spirit, knowledge of the Word of God, question answer na ganyan. Ano man yun? Power, energy, knowledge, energy. Kaya kinakailangan po, feed me, palakasin natin yung madagdagan ng ating lakas, madagdagan ng ating kalusugan, physically, spiritually. Ang sinabi po rito ng mga kapatid, ito sa churches, kinakailangan bawat individual, paalala natin yan sa ating sarili. Feed me. Humihiyaw na, wag mo akong pabayaan, wag mo akong gawing malnourished, yung family relationship, friendship, evangelism, entrepreneurship, discipleship, missions, and energy. Then, itong binasa po natin, sabi dito ng Panginoon, he that is unjust, let him be unjust still. Ito po'y part na, huli na, di ba? Ang Revelation po, aklat na Revelation, ay kapahayagan sa huling panahon. Ito yung mangyayari in the future. At sinulatan niya ang 7 iglesia at napakita yung anghel kay John at ipinakita ng anghel ang mga bagay ng langit. Sabi niya sa verse 8, and I, John, saw these things and heard them, and when I had heard, seen, I fell down to worship the feet of the angel which showed me these things.
Then saith he unto me, See thou do it not, for I am thy fellow servant, and of thy brethren the prophets, and of them which keep the sayings of this book, worship God. Maging mananampakang patuloy ng Diyos, kagaya ng mga sumusunod sa aklat ng hula ng ito. And he said unto me, Seal not the sayings of the prophecy of this book. Huwag mong tatakan. Ibig sabihin, ito ay bukas, ito ay para ipahayag. Huwag mong ikubli. The sayings of the prophecy of this book, for the time is at hand. Malapit na. Nung panahon yun, malapit na. Ito na po yung panahon na yun. He that is unjust, let him be unjust still. And he which is filthy, let him be filthy still. So yan yung unang part na sinabi ng angel. Na may mga tao na marurumi, magpapakarumi. Yung mga marurumi, magpapakarumi pa. Okay? Tandaan po ninyo. Ang mga marurumi, magpapakarumi pa. And then, sabi niya rito, and he that is righteous, let him be righteous still. And he that is holy, let him be holy still. So, yung righteous, yung sinasabi nating paggawa ng tama sa paningin ng Diyos. At yung holy, yung paghiwalay sa kasalanan at kalinisan ng ating pagkataong panloob. Andiyan yung kabanalan. Hindi lang siya formang malinis, kundi ang kanyang isip at puso at kalooban at hangarin at motibo ay malinis. Ano po? Kaya yung mga marurumi, magpapakarumi. Yung mga malilinis, magpapakalinis. At ito'y sinabi ng Panginoon para encourage ang simbahan sa huling panahon. Tayo at ang mga simbahan. Verse 12. At ito ang sabi niya, and behold, I come quickly. Hindi ako magluluwat. I will come quickly. Madali ako. Di ba yan ang pangako natin? Anak, huwag kang mag-iyak, huwag kang mag-iyak. Madali lang ako, babalik ako agad. Sige, huwag ka nang mag-iyak. Babalik. Pangako ko yan sa iyo, anak. Babalik agad ako. Huwag kang malungkot. Babalik agad ako. Si Joben, ganun eh. Pagka aalis kami, laging nagtatanong yon. Pa, anong oras kayo uuwi? Mamaya, hapon. Anong oras po yon? 3 o'clock? 4 o'clock? 5 o'clock? Inaalam niya. Naiinip siya, lalo na pagka si Joed ang mawawala. Lagi niya tinatanong. Balik na kayo kagad. Pagka gano'n, lalo na, mama niya, yan. Yan. So, okay yan, gano'n. Nagtatanong siya lagi. Pero aaliwin mo siya. Babalik kami agad. Mamaya, kaya isang tulog lang. At andito na kami uli. Ito ang sinasabi ng Panginoon, Behold, I come quickly. At syempre, nung panahon yun, di ba nakita natin ang 7 churches, naaroon sila sa iba't ibang sitwasyon, na iba't ibang problem ng mga simbahan, iba't ibang pagbabago na ang nangyayari sa mga simbahan. Yang mga pagbabagong yan, mga kapatid, nangyayari na yan sa mga simbahan ngayon. Yung mga pagbabago. Nung isang araw, may kausap akong pastor, although madalang kong kausap, alam nyo minsan yung mga madadalang ko nakakausap, minsan may babalita sa akin na ganito, ganun ba nangyari? Bakit ba ano bang pinag-uusapang aral o doktrina, bakit nagkaganon? Ganun ba? So, mga ganyan, dumadami po ang pagbabago sa mga simbahan. Dumadami. At yan sabi niya, Behold, I come quickly, and my reward is with me. Yan ang encouragement niya. Una, babalik agad ako. Pangalawa, dala-dala ko yung aking gantimpala. At wala akong kakalimutan. Sabi niya, to give every man according as his works shall be. Ako, tao ako. Hindi ko kita, hindi ko timbang, hindi ako perpekto. Pag tiningnan ko ang mga gawa ng mga tao, hindi ko lahat yan makita ng perpekto. Pero ang Panginoon, may taong may makakalimutan natin. Minsan mag-recognize tayo dito ng mga o kaya may nagte-text sa pastor, magre-recognize tayo. Magre-recognize kayo. Sikapin yung wala na naman kayong makalimutan. Baka mami, panggalingan na naman yan ng tampo dahil nakalimutan. Pero salamat po, pagdating sa langit o pagdating ng ating Panginoon, nangako siya, my reward is with me to give every man according as his work shall be. Wala po kong makakalimutan. Kaya mga kapatid, wag nyo nang masyadong i-major yung
Pag nakalimutan kayo ng tao, huwag nyo nang i-major. Natural sa tao ang nakakalimot. Natural sa tao ang nagkakamali. Maging kaaliwan at encouragement natin sa Panginoon. Lahat ng ginawa ninyo, bawat isa sa atin, sabi ng Bible, my reward is with me. Nasa akin ang aking gantimpala to give every man according as his works. Kaya hindi natin kayang sukatin i-reward ng tama yung mga ginawa ng bawat isa kasi marami tayong hindi nakita. Hindi naman natin yung nasa simbahan minsan nakikita natin. Pero paano pag nasa labas na sila, pagharap na sila sa iba't ibang tao at iba't iba ng pagmamagandang loob at paglilingkod sa pangalan ng Panginoon ng kanilang ginagawa, hindi natin nakita. Ang Panginoon lamang ang nakakita ng lahat ng ating ginagawa. Tama ba? At yun ang maging kaaliwan natin sa huling panahong ito, mga kapatid. Huwag panggalingan ng mga panghihina ng loob. Yung mga tayo hindi na-recognize. Huwag. Masarap pong nire-recognize. Dapat i-recognize. Sabi nga, honor to whom honor is due. Tanggapin nyo pag pinarangalan kayo. Pasalamatan natin pag pinarangalan tayo. Pero pag nakalimutan tayo, wag nating gagawing dahilan yon para tayo ay magtampo o kaya tayo ay manghina ang loob o kaya ay tumigil sa paglilingkod dahil lamang nun. Dahil tayo nakatingin sa reward ng totoong nagbibigay ng reward ang Panginoon. Yun namang mga reward dito sa lupa, certificate. Ilang araw lang yan, ilang taon lang yan, nakatago na yan eh. Isa nga, pagkaandami-dami na ng certificate, hindi mo na malaman kung saan ilalagay, imbis na maging katuwaan mo. Gusto nang itago ng mga kasamahan mo. Bakit eh? Ang dami na eh. Nagiging, imbis na nagiging karangalan, nagiging kasikipan pa sa bahay. Kaya ang Panginoon ang talagang magbibigay sa atin ng gantimpala. So mga kapatid, ito po ang ating panghawakan na sa Panginoon tayo maghintay ng totoong gantimpala. Amen? Pagka ang tao naghihintay ng talagang gantimpala sa Diyos, hindi tayo magiging manlulugod ng tao. Yan po ang sikreto niyan. Pag ang hinanap natin yung reward na galing sa Diyos, pagbubutihin natin sa abot ng ating magagawa, hindi tayo magiging palapintas sa gawa ng iba, hindi tayo palapintas sa pagkukulang ng iba, dahil hindi naman tayo ang judge ng buhay ng iba. Ang gawain natin, hatulan natin ang ating sarili, pagbutihin natin ang ating sarili, dahil lahat ng ating gagawin, ang Diyos ang magbibigay ng gantimpala. Ayun ang napakasarap noon. Walang makakalimutan. Ang sarap pong pakinggan. Ang sarap pakinggan. My reward is with me, and I will give every man according to his work shall be. Then sabi niya, I am Alpha and Omega, the beginning and the end, the first and the last. Sinasabi ng Panginoon sa atin na wala tayong pinagmulan at wala rin tayong uuwian kundi sa Kanya rin lang. Kaya siya ang lugurin natin, mga kapatid. So, nung sabihin niyang, he that is unjust, let him be unjust still. Yung mga liko, magpapakaliko. Yung mga marurumi, magpapakarumi. Hindi ibig sabihin, inirerekomenda ng Diyos ang masamang pamumuhay sa iba. At sa iba naman ay kabanalan. Hindi ang Diyos nagre-rekomenda na, kayong mga marurumi, sige, magpakarumi kayo, I recommend, tuloy-tuloy lang kayo dyan. Kayo namang mga nagpapakabanal, sige, I recommend, tuloy-tuloy lang kayo dyan. So, hindi po yun ang ibig sabihin nito. Hindi ibig sabihin, nire-rekomenda ng Diyos ang masamang pamumuhay sa iba at sa iba naman ay mabuhay kayo na may kabanalan. Hindi. Pangalawa, hindi ibig sabihin na ng talatang ito, hindi ibig sabihin na ang ibang tao ay wala ng pag-asang mabago pa. Kayong masasama, magpakasama na kayo dahil kayo naman wala ng pag-asang mabago pa. Hindi po ganon. Dahil tayo naman ay lahat masasama at sa biyaya ng Diyos tayo po ay nabago. Amen. Yun po yun. Kaya hindi ibig sabihin na ang ibang tao wala ng pag-asang mabago pa. Makita naman natin ng 1 Corinthians chapter 6, 9-11. Ang sabi doon, andun nilista lahat ng klase ng kasalanan na nakalista doon. And then sabi doon sa verse 11, at ganyan ang ilan sa inyo. Pero nabago. Pero ngayon, kayo ay nahugasan na, pinabanal na, inaring ganap na. So nabago. Kaya hindi ang ibig sabihin ito, ang ibang tao ay wala ng pag-asang mabago pa. Then, ano pang hindi ibig sabihin itong talatang ito? Hindi ibig sabihin ay bahala na ang mga tao sa gusto nila. Let
yung mga liko, magpakaliko kayo, marurumi kayo, magpakarumi kayo, bahala na kayo sa buhay nyo. Hindi po ang ibig sabihin ay bahala na ang mga tao sa gusto nila at walang malasakit ang Diyos sa kanilang kahihinatnan. Hindi po yun ang ibig sabihin. O, kung kayo masasama, magpakasama na kayo, bahala na kayo sa buhay nyo. Wala akong pakialam kung anong kahinatnan ng buhay ninyo. Hindi po ganon. Itong talatang ito. So, hindi ibig sabihin ay bahala na ang mga tao sa gusto nila at walang pakialam o malasakit ang Diyos sa kanilang kahihinatnan. Next, hindi ibig sabihin hinahadlangan ng Diyos ang mga tao na maging masaya sa buhay nila. Hindi rin po yun ang ibig sabihin. Kung kayo mga liko, sige, magpakaliko na kayo. At kung kayo naman ay nagpapakamanal, sige, puro kabanalan lang kayo. Ano? Hindi po ang ibig sabihin ito, hinahadlangan ng Diyos ang mga tao na maging masaya sa buhay. Kundi bagkos, gusto ng Diyos talaga makamtan natin na talagang maging masaya tayo sa buhay dito sa lupa. So anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, ang lahat ng tao ay may kalayaan na pumili ng kanilang paniniwalaan at gagawin. Kung kayo mga liko, naniniwala kayo na kung ano yung mali, yan ang tama at yan ang gusto nyong gawin. At kung kayo naman ay nakapakinig ng salita ng Diyos kasi sila ay nakapakinig ng salita ng Diyos. Kung gusto nyo magpakalinis kayo. Kung gusto nyo magpakarumi kayo. Sinasabi lang ng Panginoon na ayon sa inyong kagustuhan, malaya kayo. Ang lahat ng tao may kalayaan na pumili ng kanilang paniniwalaan at gagawin. Anong ibig sabihin? Ang ibig sabihin, ipinapahayag ng Panginoong Hesus ang katotohanan at kung ano ang sasapitin ng sino man kapag ang Diyos ay hindi pinakinggan. Sabi niya, ang aking reward, ang aking ganti ay nasa akin. Kung gumagawa kayo ng mabuti o gumagawa kayo ng masama. Walang ibang katotohanan liban sa salita ng Diyos. Kung piliin ng tao gawin ang mabuti sa paningin ng Diyos o kung piliin ng tao gawin ang masama sa paningin ng Diyos, ang Diyos naman ang pipili ng igaganti niya sa taong yon. Okay, malaya kayo. Gusto nyo magpakarumi? Nasa inyo. Gusto nyo magpakabanal? Nasa inyo. Sinabi ko na sa inyo ang aking salita. Kaya nga ang sabi rito, verse 14. Anong sabi niya rito? Blessed are they that do His commandments. Mga nagpapakabanal. I will speak well of you. Yun po yung sabihin ng blessed. You will be happy because I will speak well of you. I will say good things on your favor. In your favor. Magsasalita ang Diyos ng mga magagandang bagay para sa iyo. Yun po ang blessing. At pagka nagsalita ang Diyos na mangyayari sa iyo ay magagandang bagay, tatanggap ka ng magagandang bagay sa Diyos. Sino po ang tatanggap ng magagandang bagay? Blessed are they that do His commandments, that they may have right to the tree of life. Magandang sinabi ng Panginoon, that's blessing. And may enter in through the gates into the city. Maganda na naman yon. Blessing na naman yon. Binitawan ng Panginoon sa lahat ng mga sumusunod sa Kanya. Doon sa mga hindi sumusunod sa Kanyang commandments, sa Kanyang utos, hindi pinapahalaga ng kalooban ng Diyos. Verse 15, for without are dogs. Pag sinabi nating dogs, hindi literal na aso, ano? Kundi pag sinabing dogs, kasama yan sa mga filthy animals. Hindi kinakain. Mga immoral ang katumbas niyan. Mga unbelievers. For without, nasa labas ng holy city, ang dogs, sorcerers, warmongers, murderers, idolaters, and whosoever loveth and make it a lie. Yan ang consequence. Yan ang future. Kaya pinapahayag ng Panginoong Hesus ang katotohanan na sasapitin ng sino man kapag ang Diyos ay pinakinggan o binaliwala. At walang ibang katotohanan liban sa salita ng Diyos. Kung piliin ng tao ang tama, maganda mangyayari sa kanya. Kung piliin ng taong mali. Kaya ang ibig sabihin, tiyak na may kagantihan ng Diyos sa bawat gagawin ng tao. Mabuti man o masama na ginawa niya dito sa lupa at sa darating na paghuhukom. So lahat po, sinasabi ng Diyos, gumawa kayo ng mabuti at magpatuloy kayo sa paggawa ng mabuti. Gagantihan ko ng mabuti ang ginawa niyong mabuti. Hindi mawawalan, hindi makakalampas, hindi kayo makakalimutan. Yung marapat sa inyo, gagantimpalaan ko kayo. Hindi lamang dito sa lupa, maging sa langit. Sa lupa at sa langit yan. Naalala ko noon, nagkaroon po kami ng mga debate noong panahon pa, doon pa sa bayanan. Pag sinabing abundant life, ano ba ang tinutukoy? Spiritual lang ba o
physical, material. Pag sinabing abundant life, sa mga young people yun eh. Ganyan, pinagtatalunan. Pero ang Bible po nagtuturo ng pareho. Pareho. Material, spiritual, you will enjoy both. The Lord will provide for both. So, tatlong bagay po na ibig kong matandaan po natin. Tatlong katotohanan. Number 1, may dalawang uri ng mga tao dito sa lupa na laging may ginagawa. Ang mga liko na nagpapakarumi at ang mga matuwid na nagpapakalinis. Dalawang klase lang po ng tao. Ang meron dito po sa lupa na nananaig na laging may ginagawa. Yung mga liko na nagpapakarumi at yung mga matuwid na nagpapakalinis. Sa pagtinignan niyo po ang lahat ng populasyon ng buong daigdig, andyan po yung dalawang klaseng taong yan. Magkakahalubilo sila. Magkakasama sila sa lipunan, magkakasama sila sa tahanan, magkakasama sila sa paaralan, magkakasama sila sa palengke, magkakasama sa sasakyan. Naren lagi ang dalawang uri ng taong yan. Yung mga liko na nagpapakarumi at yung mga matuwid na nagpapakalinis. Magkakahalo sila. Sa pamahalaan, andyan yan. Sa paaralan, sa tahanan, sa barkadahan, sa mga samahan, sa mga pagawaan, ay magkakasama yan. Sa kalsada, sa gubat, sa dagat, sa ere, nagkakasama-sama yung mga yan. Kaya, huwag kayong magtataka kung bakit merong laging struggle sa lahat ng lugar. May struggle sa mag-asawa, may struggle sa pamilya, may struggle sa eskwela, may struggle sa mga asosasyon, may struggle sa mga magkakaibigan. Bakit po? Magkakahalo yan eh. May napapahalo lagi dyan. Naalala nyo, intentionally si Satanas. Sabi dun naghasik ang anak ng Diyos ng mabuting binhi. Abay, nung matulog na yung mga nagtanim abay, may sumibol na tawag. Sabi niya ang mga tao niya, saan galing ito? Di ba ang itinanim mo mabuting binhi? Ay, ang kaaway ang nagtanim niyan. Kaya maging sa simbahan, magkakahalo-halo yan. Magtatanim si Satanas ng mga taong liko na marurumi at magpapakarumi pa. Pero hindi yan magtatagal. Mawawala po ang mga taong ganyan sa simbahang nabubuhay ng tama. Kasi sabi nga ng Bible, the sinner shall not stand in the congregation of the righteous. Yan sabi ng Bible. The sinners, yung practicing practicing. Kung nagpa-practice ang tao ng kasalanan, hindi yan makakatagal sa mga taong ang nag-practice nila ay katuwiran. Kung kayo ay amo, meron kayong tao na nagpa-practice ng pagnanakaw, pandurukot, pangunguha ng kita, ng benta sa tindahan. Kung meron kayong ganyan tao, nagpa-practice siya ng ganon, bukas makalawa, mawawala yan doon. Bakit? Mahuhuli. At pagka nahuli siya, gaano man kalaki nakuha niya, isang araw mawawala siya doon. Doon sa mga nagpa-practice ng matuwid. Okay po? So, anong sinasabi rito na ang mga marurumi, magpapakarumi at ang mga liko, magpapakaliko pa? Sabi sa Matthew chapter 7, verses 16 to 20, gayon din naman, ang bawat mabuting punong kahoy ay nagbubunga ng mabuti. Datapwat ang masamang punong kahoy ay nagbubunga ng masama. Mabuting puno, masamang puno. Ang bunga ng mabuting puno, mabuti. Ang bunga ng masamang puno, masama. Hindi maaari na ang mabuting punong kahoy ay magbunga ng masama. Hindi rin maaari na ang masamang punong kahoy ay magbunga ng mabuti. Bawat punong kahoy na hindi nagbubunga ng mabuti, pinuputol at inihahagi sa apoy. Kaya't sa kanilang mga bunga, makikilala nyo kung mabuting puno o masamang puno. Tignan nyo yung bunga. Sabi ng Bible. Ano ba ang tinutukoy dito na false prophets. Mga bulaang propeta. Bulaang kapatid. Bulaang Kristiyano. Bulaang simbahan. Bulaang samahan. Hindi totoo. Peke, plastic. False. Hindi tunay. Hindi genuine. Walang approval ng Diyos.
Andun ang kasinungalingan. Ang sabi ng Bible, may dalawang uri ng tao sa lupa na lagi may ginagawa. Ang mga liko na tinatawag na false. Dahil ng kanilang nature, by nature, kung yung puno, by nature, ang pinag-uusapan dito yung nature, yung likas ng puno, hindi pwedeng lampasan ng bunga yung likas ng puno. Parang kasalanan, ano? Ang kasalanan, pag ginawa ng tao, ang nature ng kasalanan, pababa. Destructive, going down, destructive. Yan ang nature ng kasalanan. Kaya kapag sino man ang gumawa ng kasalanan, destructive kasi laban yan sa kalikasan ng Diyos. Pag ang ginawa naman natin tama, constructive. Pag ang ginawa natin ay tama, hindi lamang constructive, beneficial. Beneficial. And then progressive. And then toward success. Pagka ginawa nyo tama, ang nature talaga niyan papunta sa pagtaas. Pag ang ginawa natin mali, papunta kahit na sasakyan pagka mali ang linya ng gulong hindi nakaalign talagang hindi ka mapapaganda ng takbo dyan. Laging may killing yan. Pinipigilan mo yung manibela at kumikiling sa kaliwa, may kanyang gusto. Wala sa ayos kahit ang gulong, pagka wala sa ayos, hindi tama ang hangin, hindi din maganda ang takbo. Kaya anumang wala sa ayos, yung wiper, pag wala sa ayos, lahat ng wala sa ayos talagang abala. Abala. Kaya itong mga false prophets na to, ang likas nila ay masama at hindi naman sila totoo, kaya hindi sila pwedeng magbunga ng totoo. Hindi sila pwedeng makapagpakita ng totoo kasi nga sila ay false. Lahat ng kalang ire-represent at ipe-present, false, fake. Hindi tunay, hindi ayon sa salita ng Diyos. Kaya ito pong sinasabi ng Bible, yung mga marumi, magpapakarumi, at yan po yung mga huwad. Sa panahong ito, marami na po ngayon ng false leaders. Nag-aangkin na sila nagtuturo ng salita ng Diyos, pero hindi po salita ng Diyos ang tinuturo, yung kanilang advantage, yung kanilang pakinabang, yung kanilang interest. Yan po ang mga false prophets. Kaya sa panahong ito, mga kapatid, ang encouragement niya sa mga simbahan, makikita nyo, huwag kayong magtaka kung bakit nangyayari ito. Huwag kayong mga panghinaan. Maaari kayong malungkot pag nakikita nyo ito. Maaari kayong malungkot, pero huwag kayong panghinaan ng loob. Sapagkat ang itinuturo ng Panginoon sa mga mananampalataya, magpakalinis, magpakamatuwid. Diyan kayo magpatuloy. Pagbutihin nyo yan. At ako naman, alam kong hindi madali maging matuwid sa gitna ng likong lahing ito. Sabi ng Panginoon, likong lahing ito. Alam ko namang hindi madali. Uusigin kayo. Kung mabubuhay kayo na may kabanalan, uusigin kayo. Lalo ngayon sa ating panahon. Nawa, hindi maipasa yung tinatawag na Sogi Bill. I think March 7. Kaya isa sa panalangin natin, nawa, hindi maaprubahan yan. Talagang yan nako, talaga naman. Sa Congress, napanood nyo naman siguro yung ni Brother Eli. Eli. Ano yun? Sino yun? Oo, Villanueva. Eddie pala, hindi Eli. Eddie Villanueva. Sa Congress, ilan sila? More than 100? 120 yata yun. Walang isa na lumaban sa Sogi Bill. Kakalungkot, Walang isang lumaban na congressman. Nagsalita ngayon itong Eddie Villanueva. Hindi Baptist, pero Kristiyano, JIL. Siya ang nagsabi na pag ito na ipasa, ganto, talagang kinalaban niya. May mga naglapitan sa kanyang congressman. Brother Eddie, kaya kami pumirma. Dahil lang ng pakikisama. Sabihin, that's compromise. Yan ang mga politician. Pero salamat po, may mga tao na nariyan sa ating pamahalaan na hindi ang hangad nilang unang-una ay boto. Ang unang hangad nila ay anong sabi ng Biblia. Amen? Kaya mga false, hindi magbubunga yan ng mabuti. Pagka false ang ating pakita, hindi magbubunga ng mabuti. Pangalawa, may mga malinis na mamamatay ng marumi sa huli. At may mga marurumi na mamamatay ng malinis sa bandang huli.
Kaya sabi ng Panginoon, hayaan nyo, yung mga nagpapakarumi, magpakarumi. Hayaan ninyo. Let them. Hayaan nyo. Bahala ang Diyos. Na may mga nagpapakarumi na ang Diyos mayroong panahon sa kanila, kukonvict sila. No? At yung may mga taong nagpapakarumi na mamamatay na malinis dahil nagbago. Meron namang mga taong malilinis na mamamatay na marumi sa bandang huli. Now, ang panalangin po natin, mga kapatid, huwag tayong makasama sa listahan ng mga tao na naging mali ang kanilang naging huli. Kaya mag-iingat tayo sa ating mga decisions. Ingatan natin. Hindi natin maiwasan parang pagka umihip ang hangin, parang natatangi-tangi tayong gano'n. Natusok-tukso tayo. Nag-struggle tayo. Pero hindi tayo nawawala dun sa linya kasi tao tayo eh. Kaya tayo nakakabalik kasi may salita tayo ng Diyos, may espiritu tayo ng Diyos. Pero ang ating laging idudulog sa Panginoon, mga kapatid, Lord, huwag akong makasama sa mga taong nagpakalinis pero namatay ng marumi sa huli. Naalala niyo si King Uzziah? Si King Uzziah, ganun ang nangyari. 52 years na naghari. Talagang he did that which was right. 2 Chronicles chapter 26, kung hindi ko nagkakamali. Nabuhay siya for how many years? 52 years. Ang ganda ng kanyang paghahari. Talagang ginagawa niya yung tama. Pagdating ng 52nd year, hindi mo inaakala, yayabang si King Uzziah. Naging mapagmataas siya. Akala niya, como siya 50 years ng matagumpay at talagang paghahari niya ay tama. Kahit mali, pag ginawa niya, tama pa rin. Iyon ang mahirap pagka tumatanda po. Isa, pagka tumatagal, akala natin, parang pagka ginawa natin, tayo na ang Diyos. Hindi. Kaya may mga malinis na mamamatay ng marumi sa huli. May mga marurumi na naging malinis sa bandang huli. Nawa, kung tayo mga dating marumi at tayo nilinis, mamatay tayong malinis hanggang sa huli. Amen? Ipag-pray natin yon. Hindi natin yun kaya, mga kapatid. Hindi ko yun kaya sa aking sarili. Hindi ko maipangako yun. Sa aking sarili, hanggang sa huli. Hindi ko mapangako yun. Ang pwede lang natin panghawakan, yung pangako ng Diyos. Yung pangako ng tao, mahirap panghawakan yan, nababago yan. Kaya ang ating panalangin, Lord, wag akong makasama. Talagang araw-araw, sa tuwi-tuwi na, yan ang laging daing natin sa Panginoon. Huwag, nawa akong makasama sa listahan ng mga taong namatay ng marumi sa huli. Kaya tayo nilinis ng Panginoon. Sabi doon, ang mga marurumi, magpakarumi ang mga malilinis, magpakalinis, ang mga matuwid, magpakamatuwid. Tayo naman ay nilinis na ng Panginoon ng nakaraan. Mula nang tanggapin natin si Kristong tagapagligtas, nilinis na tayo ng Diyos. Amen. So kung kayo nakaranas na kayo nilinis na ng Diyos sa inyong mga kasalanan, say amen. Yan. So, sabihin mo dyan sa katabi mo, huwag na tayong magpakarumi. Sabihin natin sa ating sarili, oy, sarili, makinig kang mabuti, sarili ko. Huwag kang magpakarumi. Yung papanoorin mo, huwag ka na magpakarumi. Yung pakikinggan mo, yung atupagin mo, huwag ka na magpakarumi. Pag makakarumi, umiwas ka na. Sapagkat nilinis na tayo. At marami po tayong talata dyan, Acts 20:32, Acts chapter 15 verse 9, nilinis ang kanilang puso sa pananampalataya. Acts 26:18. Then presently, tayo po habang buhay pa, dinilinis na tayo ng Panginoon, pinatawad na tayo sa lahat ng mga kasalanan. We were sanctified. Then ibinukod na tayo ng Panginoon para sa Kanya. Nilinis na po kayo. Marami po yan na talata. Ngayong ligtas ka na sa kasalukuyan, yung ating kabanalan, kasi marami pa po tayong ugali na bukol-bukol. Maraming, sabi nga acne. Progressive ang pagpapakabanal. Yung bang unti-unti kang inaayos ng Diyos. Dati, kaunting lang, nakasigaw ka na, galit ka na, pikon ka na, offended ka na.
So, unti-unti, habang lumalago ka, nagiging pasensyoso ka, nagiging maunawain ka, nagiging banayad ka ng magsalita. Dati, ang dali mong bulyawan ng asawa mo. Ngayon, nagagawa mo ng magpigil. Pag nagbitaw ka ng salita, dati, binabalibag mo sa asawa mo ngayon, pagka nagbitaw ka na ng salita, inilalapag mo, iniaabot mo ng maayos. Parang ganon, ano? So, yung mga unti-unting pagbabagong mga ugali natin sa magulang natin, sa kapatid natin, minsan ang bait natin sa kaibigan. Yung bait sa kaibigan, iba yung trato sa kapatid. Ang daling mayamot sa kapatid, pero ang tagal mayamot sa kaibigan. Ang tawag natin doon, double standard. Hindi pa yun ang talagang karakter niya. Yung nakikita mo sa kaibigan, hindi siya yun. Ang talagang siya, yung nakikita mo sa kanyang pamilya, sa kanilang bahay. Yan ang talagang siya. Kasi hindi siya nagmamaskara wala siyang iniingatan. Sinasabi niya kung nag-aakto talaga siya kung sino siya. Ngayon, dahil tayo mga Kristiyano, unti-unti tayong binabago ng Diyos sa pamagitan ng 2 Corinthians 3:18. Tingnan natin ang 2 Corinthians 3:18. Ito po ang sabi ng Bible plus Philippians 1:6. Another example yan. Ito ang sabi sa Philippians 1:6. Basahin ko po sa inyo. Ito ang sabi rito. Being confident of this very thing, that he which had begun a good work in you will perform it until the day of Jesus Christ. He began a good work in you. Will perform it until the day. So gagawa siya, nagsimula siyang gumawa ng mabuti at sabi doon, gagawin niya pa rin yun hanggang sa araw ng ating Panginoong Hesukristo. Ginawa niya tayo ng mabuti. 2 Corinthians 3:18. Ito pong sabi 2 Corinthians 3:18. 2 Corinthians 3:18. Maganda yan. But we all, with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory. Unti-unti tayong binabago. Kaya yun po yung present sanctification. Yan, tama. Present sanctification. Yung pagpapakabanal natin, dahan-dahan. Kaya be patient po tayo sa ating mga kasamahan, mga kapatid. Huwag kayong ma-offend kung makakita kayo ng mga problema. And then future, ultimate sanctification, kukunin tayo sa rapture. Philippians 3:21. Future sanctification. Sabi ron, hindi pa po tayo ngayon mga anak ng Diyos, hindi pa nahayag. 1 Thessalonians 3:13, 1 Thessalonians 5:23, Jude 24. Ito po'y mangyayari pagka tayo namatay o pagka nag-rapture. Philippians 3:21. Ayan na sabi, who shall change our vile body that it may be fashioned like unto His glorious body. Ayan na pa mangyayari niyan. Future. Then lastly, unawain natin ang gawa ng lahat ng tao sa katotohanan babalik si Kristo upang bigyang ganti ang bawat tao. So, pag nakita niyo po ang gawa ng lahat ng tao, wag po tayong tumingin lang basta dun sa nangyayari. Tignan po natin ang lahat ng ito na, nagagawa niyo yan ngayon. Nagagawa ng mundo yan ngayon. Nagagawa yan ng mga satanista ngayon. Nagagawa yan ng mga karnal ngayon. Nagagawa yan ng mga backslider ngayon. Nagagawa yan ng mga false prophets ngayon. Nagagawa yan ng mga corrupt na mga tao ngayon. Pero, bagamat yan ay nangyayari ngayon, babalik ang ating Panginoong Hesukristo at lahat ng nagtapat sa Kanya kahit bumabaha ng ungodliness sa bayan natin o sa ibang bansa o sa buong daigdig at nanindigan po tayo sa tama, sabi ng Panginoon, meron akong gantimpala sa inyo. Kaya huwag tayong mainggit ni mag-alinlangan kapag ang masasama ay waring nagtatagumpay o sumasagana. Andiyan ang Mormon, nagpapatayo ng ang laki-laking simbahan. Ang ganda-ganda ng pwesto. Tayo mainggit. Sa langit, wala silang ganung building. Tayo meron. Amen. Habang si Jesus ay hindi pa nagbabalik upang maghari sa mundong ito, magagawa pa ng mga tao ang kanilang maibigan, pero hindi mangyayari yan kapag si Kristo na ang naghari. At tayo kasama niyang maghahari. So mga kapatid, kaaliwan po sa lahat ng simbahan. Ang kasamaan po, hindi na natin mapipigil no matter how much we evangelize the world. Dahil ang sabi ng Bible, ang marurumi ay talagang magpapakarumi pa. At ang mga liko, magpapakaliko pa. Pero yung mga matuwid, magpapakamatuwid pa. At ang malilinis, magpapakalinis pa. Dito po tayo sa panig tayo ng Diyos.
Hindi ito laging madaling posisyon at hindi laging masaya pakiramdaman. Kaya ang sabi po rito sa 1 Timothy 6:11, 1 Timothy 6:11, ito po ang sabi rito bilang pagtatapos. Sabi niya, "But thou, O man of God, flee these things and follow after righteousness, godliness, faith, love, patience, meekness." Fruit of the Holy Spirit ito di ba? Nakalagay ito doon Yan ang iyong pursue. You pursue. Kaya mga banal, magpapakabanal pa. Hindi naman tayo mga anghel. Pero sabi ng Bible, ito ang iyong pagsikapan. Tumakas ka sa karumihan, sundan mo at pagbutihin mo ang pagiging matuwid. Kaya instead na tayo po minsan nadi-discourage, pagka nadi-discourage po kayo, kaya gaya ng kaninang inawit ng ating kapatid, ano yun? Midst of the storm ba yun? Kapag ka tayo naroon sa mga ganong kalagay, mabigat, masakit, nakakagalit, nakakayamot, nakakapanlumo, nakakapanghina ng loob, kapag may mga ganon tayo mga karanasan, ang sagot doon, lalo mong pagbutihin ang pagpapakamatuwid. Lalo mong pagbutihin ang pagpapakabanal. Lalo mong hangarin na ito ang akmang panahon para lalo kang gantimpalaan ng Diyos. Dahil ito, dito sa mga ganitong panahon, ipakita mo lalo na siya ang iyong pinaglilingkuran at hindi ang pakinabang. Amen? Maraming Diyos, salamat po ng maraming sa inyo. Iba-iba ang karanasan sa buhay pananampalataya at buhay paglilingkod. Iba-iba ang buhay sa pagpapamilya, sa pananalapi, sa pakikipagkaibigan. Iba-iba po ang mga karanasan sa paghahanap buhay, sa pakikisalamuha, sa pakikipagtransak. Dahil ang mundong ito ay punong-puno ng kalikuan. Hindi pwedeng makapamuhay kami na hindi namin ma-encounter ang mga ganitong karanasan. Tiyak na ma-encounter namin ang kalikuan. Hindi namin alam kung kanino manggagaling. Hindi namin alam kung gaano katitindi, kung paano gagawin sa amin, hanggang saan kami masasaktan, hanggang saan kami magtitiis, hanggang saan namin babatahin. Pero napakaliwanag po ang sinasabi mo, may mga tao na ang kanilang focus, may mga tao na ang kanilang concentration, lugurin ng Diyos, gawin ang tama sa kanyang paningin. Kung makaranas kami na maraming iba't ibang negatibong bagay, focus kami sa mga bagay na makalulugod sa Diyos. At may mga ganung mga taong mananatili dito sa lupa. At kung merong mga ganung mga tao, Panginoon, sa biyaya mo, isama mo po kami. Huwag niyo po kaming payagang mapasama sa mga taong lilihis at magpapakarumi. Isama mo po kami, Panginoon, at pagtibayin mo po kami sa mga taong magiging mananatiling matuwid at magpapakalinis pa. At madatnan mo po kami na nagbibigay kaluguran po sa inyo anuman ang karanasang dumating sa buhay ng bawat simbahan. Sa gayon po, makikita namin ang iyong reward. Lahat ng mga gawa ng tama, makikita namin ang mga pag-unlad ng mga gawain. Ang pagtugon mo sa pangangailangan, ang pagpapagaling mo sa mga karamdaman, ang pagsisend mo ng mga kalakasan at kaaliwan, ang pagbibigay mo, Panginoon, ng karunungan at ng kagalakan mula sa iyong Espiritu. Salamat po sa biyaya mong ito. Panatilihin niyo po ang aming simbahang isa sa mga simbahan na mananatiling matuwid, magpapakatuwid, mananatiling banal at magpapakabanal. Ito po yung aming hiling at dalangin sa huling araw na ito, sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. And all the people say amen. Amen, amen. Tayo po tumayong lahat. Tayo po ay umawit po sa Panginoon. Yes. Okay. Pag-pray po natin ito. Kailangan natin ng magbabayad tayo sa Meralco. Bukas. Wow, 72,000 ang ating Meralco. Ayan ang Meralco natin, 72,000. Salamat sa Meralco at tayo may kuryente. Dalangin natin. Ang problema natin dito, itong 72. Kaya panalangin natin to at pagtulong-tulungan natin
ilalagay po natin sa ating group chat. Then tayo po'y mag-ambag-ambagan. Gawin natin yung ating mga magagawa. Sige po, umawit po muna tayo. Wonderful to be a Christian. Sige. Wonderful to be a Christian. First and last stanza, everyone. Life has purpose now it never had before. Yeah. There is meaning to each day and evermore. For a joy and peace I can't explain is mine. Yes. Since I found the life in Christ, my Lord divine. Only in Christ. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to have your sins forgiven. Oh, it is wonderful to be redeemed, justified forever. On the last stanza, and the hope. hope. And the hope of heaven's glories thrills me so. Where I live with Christ forever, I know. Yes, and I know That is why the things of earth I loosely hold. I'm eternal riches better far than gold. Together. Oh, it is wonderful to be a Christian. Oh, it is wonderful to be God's child. Oh, it is wonderful to Thank you, have Lord, sins forgiven. for giving us Oh, it is wonderful life in Christ, to be new life in redeemed, Christ. justified, Amen. forever reconciled. Amen, amen. Brother Crispin, pangunahan mo tayo, pasalamatan ng ating mga kaloob at ipanalangin ng ating mga kapatid. Let's pray. Ako ay manalangin. Ama naming Diyos, maraming salamat yung gabi na ito. Kami po ay yung dinala dito sa bahay-sambahan upang Yes, o po. Diyos ay pasalamatan ka o Diyos, purihin ka dahil sa inyong kabutihan na aming o Diyos nararanasan araw-araw dahil na patuloy mo ibinibigay sa amin ang buhay, magandang pangatawan. Yes, thank you, Lord. Maraming salamat o Diyos sa inyong pagkanlong, sa inyong pag-iingat, sa inyong pagtawid sa amin, sa mga araw na kung saan kami po ay minsan mayroong mga kabigatan, ngunit o Diyos, ikaw hindi napapabaya sa amin. Yes po. Tinuturo mo sa amin kung paano namin gagawin at i-resolve ang lahat ng mga bagay Yes na ito. po. Lord God, thank you Lord. Salamat sa inyong mga salita na aming napakinggan, ang iyong panahon na pagbabalik na hindi namin alam. Ngunit o Diyos, masaya kami dahil alam namin at pinangahawakan namin ang iyong pangako na ikaw babalik sa inyong mga Thank you, Lord. Thank Lord you, Lord. God, thank you Lord. Na ito po ay aming magawa o Diyos habang ikaw ay hindi pa bumabalik ng aming mga kapatiran, ng aming kapwa-tao, ang sino man o Diyos na hindi pa nakatanggap ng kaligtasan o Diyos, Amen. ay maabot pa namin, magawa pa namin, maibahagi namin o Diyos ang iyong pagliligtas, ang iyong pagkakahabagan sa bawat isa sa amin. Amen. Lord God, panatilihin mo kami at palakasin mo kami at sabayan mo kami. Tulungan mo po kami na maging matibay at maging malakas at maging masunurin sa inyong mga utos kung Amen. saan ang iyong mga anak o Diyos na saan man sa sulok ng mundong ito maabot ng iyong mga anak na nakahawak ng iyong mga salita tungkol sa iyong pagliligtas. Maraming salamat ngayong gabi. Kami po ay nakarinig ng iyong mga salita. Salamat o Diyos sa iyong lingkod na ginamit mo, Diyos, Thank you, Lord. sa pagbahagi ng iyong mga salita. Naway pagtibayin mo kami, o Diyos. Panatili mo iyong mga salita sa kailaliman ng aming mga puso, o Diyos. Na naway ito'y magamit namin, ipamuhay namin habang ikaw ay hindi pa nababalik Amen. sa amin. Lord God, ngayong gabi neto, kami po ay dadako sa aming pagtitipon ng aming mga pagkakaloob sa iyo, Panginoon. Ito po ay hindi bayad or hindi namin Panginoon, ay bigay sa iyo, kundi ito ay pagbabalik lamang namin sa inyo, o Diyos, ng iyong mga ibinigay sa amin. Lord God, maraming salamat. Pagpalain mo ito, ang iyong mga anak, na paghanda, magtulong-tulong, lalo na to Diyos, sa bayarin bukas ng kuryente, o Diyos, na nagamit ng iyong mga anak dito sa bahay-sambahan. Yes, Maraming salamat na ikaw po, Panginoon, ang magpapala at dudublihin mo, Lord God, ang lahat ng aming maibibigay, o Diyos,
i-multiply mo, Diyos, at maabot ang Amen. aming mga pangangailangan. Amen. Lord, I thank you, Lord. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Praise the Lord. Okay. Kasama niyo sa prayer, ha? March 1 ngayon. March 15, speaker natin si Brother Monching. Magpipreach dito. Kaya pray natin yung ating mga kapatid. Ha? March. Oh, nasa na tayo? March na eh. Ha? Pagkasama natin sa prayer to, Bible College Orientation, March 3. Ayan. CBA, Family and Friends Fun Day, March 4. Pakisama natin sa prayer si Pastor Pagko. Si Pastor Pagko po ay dinadialysis na. Mahusay na kaibigan po natin. Isa po sa napakahusay na mangangaral. At talaga namang nagpapagamit siya. Siya po yung nag-mission dyan sa Santa Rosa. Ewan ko kung namimit ninyong mga kapatid natin. Pero pag-pray natin, birthday niya sa Sunday, kaya after po ng panambahan dito, most probably papasyal po ako doon para po aliwin yung ating kapatid. Okay, tayo pong lahat ay tumayo at magwakas tayo sa ating panalangin. I think March 8 si Brother Aldrin Baya. Asan si Aldrin? Oh, Brother Aldrin, ikaw ang magpipreach sa March 8. Oh. Preach on, Rod! Okay. Pakisama nyo, dahil itong March, sasaglit po uli ako sa Bulacan dahil tinutulungan natin to para sila magkapastor. Kaya one Sunday ng March, papunta po ako ng last Sunday, nakalagay po rito. At may isa-send out po tayong missionary, may isa-send out silang missionary doon, pangungunahan ko lamang. March 26. Kaya sa last Sunday ng March, naroon po ako. Manaming Diyos, salamat po ng maraming sa gabing ito. Kami po ay inyong pinalalahanan, pinakita mo sa amin ng future, ang mga taong magpapakasama-sama, hindi mauubos, mananatili at lalago. May mga taong magpapakabuti, hindi rin mauubos, sila din po ay lalago. Sa mga taong masama, gagantihan sila ayon sa kanilang ginawang masama. Sa mga taong gumawa ng mabuti, gagantihan sila ng Diyos ayon sa ginawa nilang mabuti. At yun ang aming hinihintay, ang iyong pagbabalik. Sa iyo kami nakatingin, ang tunay na ganti at pagpapala ay manggagaling po sa iyong kamay. E narito po ang inyong mga anak, sa inyo kami tumingin, sa iyo kami maghintay. At lalo namin pagbutihin na sa mundong ito na nagpapakarumi, kami naman ay magpakalinis. Ito po ay aming hiling at dalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Sa mga naka-online, salamat po sa inyo. Mag-amen lang po kayo dyan. Let us know na kayo nakasama namin. At pagpalain kayong lahat ng Diyos. Sunday, let's be here 8:30 ng umaga. Let's have a fellowship